Ang ating mga emosyon o damdamin ay kabilang sa mga pinakamahirap na bagay na dapat nating harapin. Madalas, ikaw at ako ay mabibiktima ng animo, mystical power nito. At ang hirap basagin ng spell na ito ha. Malaki ang epekto ng ating mga emosyon sa ating buhay. At ang kawalan natin ng kakayahan na maunawaan kung paano kokontrolin ang ating mga emosyon ay maaaring makahadlan sa ating mamuhay ng maayos at mapayapa. Ayon kay John Milton, isang poet, ang isip ng tao ay parang isang kwarto o lugar. Isang lugar na pwede kang gumawa ng isang langit sa impyerno o isang impyerno sa langit. Ang iyong damdamin o emosyon ay maaaring gawing miserable or kaya naman ay magical ang iyong buhay. Kaya naman talagang dapat natin itong pagtuunan ng pansin. Kapag masaya tayo or we feel good, lahat ay parang mabuti at masarap. Mas nakakapag-isip din tayo ng mas maayos at mainam. At ang ating energy level ay mas mataas at parang lahat sa atin ay posible at walang limit. Sa kabaliktaran, kapag naman nalulumbay tayo, parang lahat nakakatamad at parang black and white lang na walang buhay ang lahat. Nawawalan din tayo ng lakas at sigla. Pakiramdam natin, naiipit tayo sa isang lugar na hindi natin gusto at parang hindi na natin makita ang bukas. Parang napakadilim nito. Sa kabilang banda, pwede din naman natin gamitin ang ating mga emosyon bilang isang guide. Kalimitan din naman, ang ating mga damdamin din na nagsasabi sa atin na may mali na at kailangang may baguhin tayo sa paraan ng ating mga pamumuhay. Ang utak nating mga tao ay nakadesign for survival. Sa simula pa lang, bago pa tayo mapunta sa bahay bata ng ating mga ina, ay nakipag-unahan tayo sa milyong-milyong cells na kasabay natin para marating ang egg cell ng ating mga nanay. Kaya nga bawat individual ay matatawag na champion, di ba? Tayong mga tao ay may mga natural na survival mechanism. Iniiskan ng ating utak ang ating environment at naghahanap ng mga potential threat sa ating buhay. Kaya mas nakafocus ang ating utak sa masamang pangyayari kesa mga positibo to ensure our survival. Ang pagkatakot na ma-reject ay isa sa example ng bias na negativity sa ating isip. Kung tutuusin, ang rejection ay hindi naman talaga threat sa ating survival. Pwede naman kasi talagang magalit sa atin ang buong mundo, pero at the same time may trabaho pa rin naman tayo at nakakakain pa rin. Pero ang ating isip ay nakaprogram na ipadama sa atin na ang rejection ay banta sa ating kaligtasan. Sa isang social media platforms, ang isang negative comments ang sumisira sa napakaraming positive comments. Naiintindihan naman natin na ang isang negative comment ay hindi threat sa ating survival. Pero ang diktador nating utak ay sinasabing threat ito. Ini-interpret ng ating utak ang isang negative review bilang banta sa ating ego na nagtitrigger ng ating negative emotion. Ang pagkatakot na ma-reject ay maaaring humantong sa pag-over-dramatize natin ng mga pangyayari sa ating buhay. Halimbawa, kapag ang mga boss natin sa trabaho ay pinuna tayo, ang utak natin ay nakikita ang criticism na ito bilang isang threat at iisipin na ng utak na paano kapag tinanggal ako sa trabaho? Paano kapag hindi agad ako nakahanap ng bagong trabaho? Paano na ang pamilya ko? Kaya naman talagang mahalaga na ihiwalay natin ang real threats from imaginary threats. Dahil kung hindi natin ito gagawin, ay palagi tayong makakaranas ng mga hindi naman talaga makatotohanang pain and worries. Para matalo ang ganitong bias na negativity, dapat nating i-reprogram ang ating mga isip. Isa sa greatest power nating mga tao ay ang abilidad nating gamitin ang ating isip para gumawa ng realidad at ang mag-interpret ng pangyayari para sa kapakipakinabang na paraan. Nang magkasala ang ating mga magulang na sila Eva at Adan, ay naging corrupted na ang ating nature, pati na rin ang ating pag-iisip. Kaya wag kang magtaka kung puro negativity talaga ang ating nature. Kaya naman, pangunahing responsibilidad ng ating utak ay ang wag tayong gawing masaya. Pero, gawain naman niya na masiguro ang ating survival.
Kaya kung gusto mong maging masaya, ay dapat na matuto kang kontrolin ang iyong emosyon kaysa antayin mo na lang na maging masaya. Papaano hinahadlangan ng dopamine ang kasiyahan? Ang dopamine ay isang neurotransmitter na ang function ay ang paggawad ng ilang pag-uugali. Kapag ang dopamine ay nare-release sa specific areas ng ating utak, which is yung ating pleasure centers, nagkakaroon tayo ng high-intense ng ating well-being. Nangyayari itong high-intense well-being na ito kapag tayo ay nag-exercise, kapag nagsusugal, nakikipagtalik, o kapag kumakain tayo ng masasarap na pagkain. Isa sa mga roles ng dopamine ay ang siguraduhing naghahanap tayo ng pagkain para hindi tayo mamatay sa gutom. At role din niya na paghanapin tayo ng partners para makapag-reproduce. Kung tutuusin, kung wala naman talagang dopamine, ay malamang na maubos ang ating lahi dahil walang papalit sa atin pagkatapos, di ba? Sa panahon ngayon, ay kaya nang i-stimulate ang ating dopamine artificially. Ang social media ang great example nito. Sa bawat pag-aabang natin ng mga notification sa ating mga ipinost sa ating social media accounts, ay natitrigger nito na ma-release ang dopamine. Ang panonood din ng pornografiya o pagsusugal ay nakapag-re-release din ng dopamine. Kaya nga nakaka-addict ang mga ito eh. Sa ngayon, ang ating sosyedad ay nagbebenta ng ibang version ng kaligayahan na nagdudulot naman sa atin ng kalungkutan at depression after. Nagiging addict kasi tayo sa dopamine dahil natuklasan ng mga marketers kung ano ang effective na paraan para pagsamantalahan ng ating mga utak. Ang masaklapan nito ay kaya ng dopamine na gumawa ng totoong adiksyon na nagdudulot ng malalang epekto sa ating mga kalusugan. Si Lee Seong-sup, isang Koreano, ang may pinakamalalang kaso nito. Noong 2005, namatay siya matapos maglaro ng video games sa loob ng 58 hours straight. Halos hindi naman talaga kasi siya kumain at uminom at hindi din siya natulog. Ayon sa investigasyon, ang dahilan ng pagkamatay niya ay heart failure, dulot ng pagkahapo at dehydration. 28 years old lang siya nang mamatay. Para makontrol ang ating mga emosyon, nararapat nating maintindihan ang papel ng dopamine sa ating buhay at kasiyahan. Adik ka ba sa cellphone mo? Sa TV or sa online games? Halos lahat sa atin ay naa-addict sa isang bagay. Maaari rin tayong ma-addict sa pag-iisip. Para mas makontrol ang ating mga emosyon, dapat nating ma-recognize at aminin sa sarili kung saang bagay ba tayo naa-addict. Dahil sa huli ay nanakawin ng adiksyon na ito ang ating kasiyahan. Naniniwala ba kayo na balang araw ay matutupad ang inyong mga pangarap? And finally, magiging masaya na rin kayo at last. Well, hindi ito mangyayari. Dahil sa katunayan, oo, maaaring matupad ang ating mga pangarap, pero hindi tayo mabubuhay ng happily ever after. Isa na naman itong paniling lang ng isip. Halimbawa, kapag nakabili tayo ng bagong kotse, ay magiging masaya tayo pansamantala. Pero di kalaunan, kapag yung excitement ay nawala na, magkikrave na naman tayo sa next na nakaka-excite na bagay. At ang tawag sa ganitong phenomenon ay hedonic adaptation. Ano man ang mangyari sa atin, ang ating mga utak ay humahanap pa rin ng paraan na maibalik ang ating pangangailangan ng bagong excitement. Ibig ba nitong sabihin na hindi na tayo magiging masaya kaysa ngayon? Aba, hindi naman sa ganon. Ang ibig sabihin lang nito, sa katagalan, ang mga panlabas na kaganapan sa ating buhay ay may kakaunting epekto lang sa antas ng ating kaligayahan. Kaya kahit ng pagkakaroon ng maraming pera ay siyang hindi rin dahilan kung ba't tayo nagiging masaya. Sa katunayan nga ayon kay Sonia Lyubomirsky, author ng The How of Happiness, 50% lang ng ating kasiyahan ay by our genetics, 40% naman ay by internal factors, at 10% lang talaga ang by external factors. Ano-ano ba itong mga external factors na to? Kabilang sa mga ito yung
Kung single ba tayo o may asawa, kung mayaman ba tayo o mahirap, may trabaho ba tayo o wala, at marami pang iba. Hindi talaga yung external factors ang nakakaapekto sa ating kasiyahan kundi yung attitude natin. Yun yung talagang nakakaapekto sa pagiging masaya. Paano ba tayo mag-react sa simpleng bagay na meron tayo? Ang mga saloobin natin sa buhay ang nakaka-impluwensya talaga sa ating mga kaligayahan, hindi ang mga mismong pangyayari sa ating buhay.